So ito po yun mga kaibigan, yung setup na sinasabi ko sa inyo. Ano po yan, naka mini PC. Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat ulit. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito mga kaibigan ay may pag-uusapan ho tayo tungkol po sa piso wifi again, Kasi po gusto ko lang pong i-share sa inyo na meron ho tayong bago pong nalaman, Pero alam ko naman po na matagal na ho ito sa system na ito na maganda po siyang gamitin para po sa mga multi-APs or multi-access point na gumagamit po. Marami ho kasing mga nagtatanong na ano daw yung paraan, Ano daw yung magandang software na gagamitin para pag nagka-multi-access point ho tayo, kahit iba-iba po yung pangalan, ay hindi ho nawawala yung credit or yung time natin, Nga pala sa mga baguhan pa lamang sa ating pong YouTube channel, wag ho nyo kaligtaan mga kaibigan na mag-share ho sa ating video, mag-like ho ng ating video at saka mag-subscribe at pahit na din po ng ating notification bell para pa po sa susunod po na atin pong mga bagong video tutorial na i-upload para po ma-notify ho kayo, para ma-aware ho kayo na may mga bagong video ho tayo. Gusto ko lamang pong i-share sa mga kaibigan natin na mga baguhan pa lamang sa piso wifi o di kaya ang pag-config ng mga gumagamit ng ilang access point sa iisang piso wifi. Siyempre, ngayon ko lang nalaman kasi hindi po ako gumagamit sa system na ito at ibabahagi ko lamang po sa inyo na maganda din pala, na gamitin ang system po na ito. Ngayon nga lang ay hindi ho tayo ginawang distributor or hindi ho tayo na-accept as distributor nila. So ito mga kaibigan, may ipapakita ho ako sa inyo. Ito po kasi yan. So yung mga kaibigan natin, gusto nilang gumamit ng mga multi-APs. So sa pinakita ko sa inyo na diagram ngayon, sa picture na yan, ay meron ho po yung 5 na ginawa ko po, So 5 access point. So posible ba na pwede ang ganyan? Siyempre po, pwede. Sa susunod po natin pong video na i-upload, yan po yung i-explain ho natin. Dapat pala na ito pong switch dito, dapat nilagay ko dyan is Microtech. Ito mga ibigan. Isipin na natin na ito po ay Microtech. Pero sa Microtech mga ibigan na hex at half-light ay hindi po siya abot ng 5, So sa half-light ay meron lamang po tayong 2 AP na pwedeng gamitin. Sa hex naman ay 3. Pwede ho natin gamitin yung 3. Pero 5, hindi na po. Sa higher specs ng Microtech ay pwedeng 5 yan. Pwedeng 8 or 7. Pwede po mga ibigan. So ngayon punta tayo sa punto ko po mga ibigan na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Ang mga kaibigan kasi natin dyan, gusto nila na pag ganito ang setup ng kanilang piso wifi, gusto nila na iba-iba po yung pangalan. Magkaiba ho ang pangalan ng kanilang mga access point. So gusto nila na si access point 1 or AP1, gusto nilang lagyan ng Juan, si Juan. Kasi yun yung pinaglagyan nila ng bahay. Halimbawa na lamang. So, ito naman si AP2, sa kabilang bahay, si Marites. Pangatlong bahay, si Pablo. Ayan. So, gusto nilang ganun. Tapos, gusto din ng mga kaibigan natin na hindi dapat nawawala yung time kapag si client dito galing sa access point 1, tapos magsiswitch siya doon sa access point 2, lilipat siya doon sa isang antena, ay dapat hindi ho nawawala yung time. Yun yung gusto ng ating mga kaibigan. So marami din naman po ang hindi pa po alam sa system na ito, na meron din po palang system na hindi nga po talaga nawawala yung credit. Kasi yung solusyon ho natin na ginagamit or ginagawa, kapag gusto ho natin na hindi nawawala yung time pag nag-switch tayo ng access point, ang sinasuggest ko din is dapat same yung kanyang pangalan. Dapat kung gagamit ho tayo ng 3 mga ibigan na access point, yung sinasuggest ko para hindi mawawala yung time o sinasuggest ng iba, ay dapat magkapareho ho lahat ng pangalan. Kahit saan ang customer pupunta, hindi nawawala yung time. Hindi naman po siya pangit. Maganda din naman yung ganon kasi same lang yung pangalan. Pero yun nga, may ibang kaibigan natin na gusto po na magkakaiba yung pangalan. Kasi nga po, iba-iba po yung direction na pinaglagyan po ng kanilang mga antena. Gusto nila na, yun nga, magkaiba yung pangalan. So, posible pala na pwede
na iba-iba yung pangalan na hindi mawawala yung credit. So ipakita ko din sa inyo kaibigan yung video na kung saan ay actual ko pong na-setup na mayroon po siyang dalawang access point. Ipakita ko sa inyo mga kaibigan. So ito po yun mga kaibigan, yung setup na sinasabi ko sa inyo. Naka mini PC. Tapos yung Hoplite po dyan mga kaibigan ay naka VLAN ho yan. So yung system na sinasabi ko sa inyo, yung Pisofy, banggit ko na lamang po. Yung atin pong Hoplite po dyan ay naka VLAN 22, mini PC, automatic, VLAN 22 din po yan. Yung box po dyan mga kaibigan ay, yan po yung wireless na Nudem ko, na na-combine natin dun sa mini PC. So, ito namang dalawang antena dyan is yan yung ginamit natin na iba-iba po yung pangalan. Ipakita ko po sa inyo mga kaibigan ngayon kung totoo nga ba na pwede siya na magkaiba yung pangalan. Okay? So, ito mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo yung pag-insert coin ho natin. So, yung isang antena dito, ito po ay Untalan Wi-Fi Vendo, Kasi itong mga antena na ito, kasi dati, akala ko hindi po sila magagamit. Itong Ytech na brand. So, nilagyan ko ng pangalan para sa customer ko. So, di siya nagamit. Akala ko kasi di magagamit, So, magagamit pala siya sa VLAN setup. So, kaya ginamit ko ngayon as testing. Ito ay nakapangalan sa ibang tao. Ito din ay nakapangalan sa ibang tao. Pero, nasa iisang setup po sila, ng mini PC. Pakita ko sa inyo mga kaibigan, pangalan ng isa is Untalan at saka yung isa is Franco Wi-Fi Vendo. So, connected tayo kay Untalan. Puntahan natin yung portal natin. Okay, so meron ho tayong time dyan na 36 minutes, di ba? So, papalitan natin ng magtra-transfer tayo, mag-switch tayo ng ibang pangalan. Pero nasa same pa din na setup, Tingnan natin kung mawawala ba siya. So, nasa 35 minutes po siya ngayon. Okay, so check natin. Punta tayo kay Franco. At tingnan natin kung mawawala ba yung time natin mga kaibigan. Mapapansin ninyo, punta natin siya sa dito po sa 10.0.0.1. So ayan mga kaibigan, nakita ho ninyo 35 minutes po yung natira. Nasa Franco na po tayo, na connected ho tayo sa Franco Wi-Fi Vendo. Ngayon, balik tayo sa Untalan Wi-Fi Vendo. Okay, Untalan. Ayan mga kaibigan. So, meron pa din yung time niya, hindi po siya nawawala. Ayan po. So ngayon naman mga kaibigan, kung magtatanong ho kayo sa mini PC version ng Pisofy, kung magtatanong ho kayo kung maganda nga po ba yung performance niya, ay syempre maganda mga kaibigan, na testing ho natin sa gaming at saka sa browsing, At napakadali lang din po na mag-set up ng ganitong software, kasi yung sa LPB, okay naman yung LPB. Kasi meron pong solusyon na ma-resize natin yung storage at saka yung memory niya. Pero sa next video ko po yun ipapakita. Meron po kasi tayong mga kaibigan na nag-comment, na maganda daw yung LPB sa gaming, ayun. At saka pangit yung isa. Yun naman pong isa, may nag-comment na maganda yung Pisofy, pangit naman po yung isa. So, ganun lamang po mga kaibigan. Kaya sa ngayon, ay yun nga, magtatanong ho kayo kung okay lang ba yung mga browsing at saka gaming. Yung naranasan natin, experience natin may bigan ay okay na okay po, Ngayon nga, hindi po ako nagbebenta ng license na ito or na software na ito. So, mag-comment lamang kayo or mag-message kayo dun sa mga distributor ng ganitong software mga kaibigan. Kasi nga po, ako po ay distributor din po ng LPB at saka Easy Wi-Fi. LPB, maganda mga kaibigan, Kasi yung binabanggit ko lamang po ay mini PC. Kaya nga po, kung hindi po natin gagamitin yung mini PC, maganda din po ang LPB kasi napaka-simple lang din po. At lalong-lalo na may bigyan yung Easy Wi-Fi. Kung hindi nyo po nasubukan yan, mga kaibigan, bisitahin nyo ang site nila, download po ninyo, itesting ho ninyo. At saka, yung Easy Wi-Fi mga kaibigan, napakamura lamang po ng license. So ngayon mga kaibigan, kung kayo po yung magtatanong kung paano po mag-build or mag-install, mag-config ng Pisofy mini PC, sa next video ho natin, kaya wag ho ninyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share, mag-hit ng ating notification bell para malaman nyo po yung next i-upload ho natin. So yan naman po sa araw na ito mga kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Again and again, magandang araw and God bless us all.